Kaya ang paksa natin ngayon ay ang puso ng tao. So sa paksa natin ito, ang pinakatima, dalawang uri ng pusong tinataglay ng tao. Yun ang pinaka-team. Puso, ang puso ng tao, pinakapamagat, pero ang pinakatima o team natin, dalawang uri ng pusong tinataglay ng tao. At sa paksa natin ito, dalawang letter M ang meron sa paksa natin ito. Dalawa na subdivision lang yun. Division. Dalawang division, subalit may mga palaman na tinatawag na subdivision. So, unang letter M, doon tayo siyempre sa binanggit ko na, maruming puso. Para maintindihan natin, unahin muna natin yung maruming puso. Ano ba itong maruming puso? No? Baka mamaya taglay natin ito. Di ba? Kasi nag-aaral tayo ng sinasabi o salita ng Panginoon. Baka mamaya ang ating puso pala ay marumi. Kaya unahin natin kung ano itong tinatawag nating maruming puso. Una, may tatlong letter M sa maruming puso. No? Ano yun? Una, matigas na puso. Hard in heart. No? Anong ibig sabihin ng matigas na puso? Hindi marunong sumunod. Matigas. Matigas ang puso. Hindi marunong sumunod sa salita ng Diyos. Hindi marunong magpatawad. Walang puwang sa kanyang puso ang magpatawad sa nagkakasala sa kanya. Matigas. No? Di ba may mga taong matigas ang puso? Nagmanikluhod na ang taong nagkakasala. Humihingi ng tawad. Hindi kita patatawarin. Magpantay na ang aking mga paa. Hindi kita patatawarin. Grabe ang ginawa mong pagkakasala sa akin. Isinusumpa na taong nagkakasala sa kanya. Ito po yung tinatawag na matigas na puso. Sa English ay hardened heart. No? So, hindi marunong magpatawad at hindi marunong magmahal ng totoo. Kasi may mga taong kunwari nagmamahal, pero hindi totoo. So, ang totoong nagmamahal na puso ay marunong magpatawad. Amen po ba? So, ulitin ko, itong matigas na puso, hindi marunong sumunod sa utos ng Diyos. Hindi kayang tanggapin ang salita ng Diyos para sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ayaw baguhin ang takbo o uri ng kanyang pamumuhay. Amen? So, yun po ang unang matigas, no, letter M na nasasakupan ng maruming puso. Matigas at ang pangalawa, mayabang na puso. Ano yung mayabang? Yung proud. Proud na proud siya sa kanyang sarili. Pinagmamalaki kung ano ang kanyang mga ari-arian, gano'n siya kayaman. Pinagmamalaki ang kanyang katayuan sa buhay. Pinagmamalaki ang kanyang mga natatapos. No? Kaya yung iba, hindi kayang tanggapin ang salita ng Diyos, naging matigas dahil sa kayabangan na rin. Hindi marunong magpakumbaba. Ayaw tumanggap ng kamalian. Hello? Mayabang. No? Akala mo siya lang ang pinakamagaling, siya lang marunong. Pinagmamalaki lagi ang kanyang mga achievement sa buhay. Di ba? Marami ganyan. Kaya ko binanggit ito, baka isa tayo roon. Kasama na ako doon. No? Kasi sa buhay natin, itong sinasabi ko, ito po nakapaloob sa sinasabi nating the 7 deadly sins.
The 7 deadly sins. Nakapaloob dito sa sinasabi ng Panginoon. Kung paano, di ba sabi niya, ang nagpaparumi sa puso ng tao, binanggit natin sa bandang uli. At yun ay nandoon ang lahat nakapaloob sa 7 deadly sins. Amen? Yung kayabangan, katigasan ng ulo, nandiyan dyan yan. So yun po, mga kapatid ko sa Panginoon, mayabang na puso. Yung iba, pag nandito sa gawain, hindi sinasadyang nakadalo sa gawain, pag nalaman na ang preacher, wala namang nalalaman yan eh. Wala namang pinag-aralan pala yan, hindi naman pala nakapag-aral. High school graduate lang pala yan eh. Elementary, hindi pa nakapag-aral yan. Paano ako maniniwala dyan? Ako, graduate ako, abogado ako, teacher ako, o ano pa man yan. Natatapos. Kaya yung iba, hindi kayang tanggapin ang salita ng Diyos na ang nagpapahayag ay walang pinag-aralan. Pero ang Diyos gumagamit ng mga taong walang pinag-aralan upang itaas, mapaparangalan ang Diyos. Amen. Marami tayong mga elder disciple, SBD, na walang pinag-aralan. Pero, nandito sa ministry. Tinuturuan ng Diyos. Kita mo yung pinipili niyang 12? Iilan na naman doon ang mayroong pinag-aralan eh. Pero alam niyo po yung mga pinag-aralan, doon ka pa makakita ng mga marunong mandaya. Kaya mahirap din yung masyadong matalino ang ilalagay natin sa ating gobyerno. Kasi paikot-ikutin lang tayo. Mga ngako, hindi naman tinutupad. Mautak eh. No? Pag sinabi mo, magaling ito, abogado ito. Di ba? Minsan nakabase tayo sa pinag-aralan. Pero ang Panginoon, hindi bumabase doon. Ang binabasihan ng Panginoon, ang laman ng ating puso. Amen. Alam niya kung ano ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Mayabang bang puso meron tayo? No? Pinagmamalaki mo ba ang iyong mga na-achieve o natatanggap, nakakamit sa buhay? Kaya nga, nung araw, ganyan ako, mayabang ako. No? Pero ngayon, pag may nagpuri sa akin, salamat sa Diyos. Sinagbabago na tayo eh. Di na natin inari yung mga natanggap nating mga pagpapala. Di na natin pinahalagan ang ating sarili. Hindi mangyayari ito kung wala ang Diyos. Yun ang dapat nating isipin lagi. Amen? Amen. So yun po, mayabang na puso. Baka mayroon tayo, mamaya, babaguhin natin. Ano? So yun po, ang pangatlo, ay apat pala itong letter in na ito, no? Kanina nabanggit ko 3, pero 4 pala ito. Itong makalaman na puso. Yung last, no? Last of the eye, last of the place. Ibig sabihin, pita ng laman. Yung makalaman na puso, ito po yung natutuon ang puso niya sa mga bagay sa mundong ito. Walang panahon ang Diyos sa kanyang buhay. Natutuon sa mga, lalo na yung mga malalaswa, no? Naglilipa na ngayon, lalo na sa FB, sa YouTube. Minsan nga, pagbukas ang cellphone ko, biglang, hallelujah, bakit napunta ito dito sa cellphone ko? Biglang papasok sa account mo yung mga hubad-hubad, na kung ano-anong, matataranta ako, delikado ito. Baka na ano na itong account ko, nahack na. So magugulat tayo, at hindi lang ako, maaaring kayo din. No? Makikita natin. Pero kapag nasa Panginoon tayo, pag nakita natin yan, dapat burahin na kagad. Alisin na kagad. No? Pag dumaan sa wall mo, huwag mo nang titigan. Kasi minsan dumadaan talaga. Sasabihin papadaan. Sasabihin papadaan po.
Pero pag mabuti ang dumadaan, sige daan lang. Pero pag kayong masama ang dumaan, aba, wag na nating entertain. Amen po ba? So yun po, no, nakatunang puso sa makamundong bagay. Kaya walang panahon sa gawain ng Panginoon, walang panahon na makikinig ng salita ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi ito na kayo nandito o tayo nandito ay ganon. Ito'y sinabi ko lang, baka mamaya meron nga. No? Kasi nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ng mabuting balita para sa ating kaligtasan. Amen? Amen. At ang pangatlo, ay pangapat na huling letter M, ay itong mapagpaimbabaw na puso. Ano ba ito sa English? Yung mga teacher dyan, sino ba yung teacher dyan? Yung mga may natapos. Ano ba sa English ang mapagpaimbabaw? Hypocritical heart. Sa aking pagninilay, ito yung mga taong I'm the great pretender. No? The great pretender. Dakilang mapagkunwari. Kunwari makadiyos. Marami sa atin ang makadiyos. Kuno. Ha? Ito yung mapagpaimbabaw. Na magpakitang tao ang kanilang pagiging makadiyos. Sabi nga ng ating isang elder disciple, makadiyos, subalit hindi makatao. No, marami. Sa ating inang simbahan, napakalungkot nga lang. Baka sabihin, naninira tayo. Sarili natin, simbahan. Minsan, pakiusapan mo yung mga taong simbahan, hindi tayo pagbibigyan. Matigas ang puso. Minsan, nakikiusap na tayo, ayaw tayong pagbigyan. Dahil sila ang nasusunod. Anong tawag doon? Walang pagmamahal. Hindi marunong umunawa sa kapwa, sarili lang ang kanilang sinusunod. Katulad ng mga Pariseo na ating binasa, yung mga tao doon, na mga eskriba at Pariseo, na mapagpaimbabaw, mapagkunwari, kabisado nila ang batas. Kabisado nila ang lahat ng batas ng Diyos. So sa ating panahon, maraming ganyan. Kabisado ang salita ng Diyos from cover to cover. Nakapagbasa na po ba kayo ng Biblia ng cover to cover? Ako, madali lang eh. Pagbukas, cover. Una, o doon sa kabila, bukas, cover to cover. Tapos agad. Hindi, joke lang. No? Sa mapagpaimbabaw, nangunguna kuno sa pagnunubina, pagrosaryo, pero hindi makita sa kanilang araw-araw na buhay ang mabuting balita ng Panginoon. Amen? Hindi nakikita sa araw-araw na pamumuhay. Magaling maghusga, mapanghusga sa kapwa tulad ng ating binasa. Hindi sila naglinis, hindi sila naghugas ng kamay. Kumakain sila, hindi naghugas ng kamay. Nasa batas natin yan, na kailang bago kumain, maghugas ng kamay. Ayun pala ay, hindi talaga batas ng Diyos. Ano yun? Man's tradition. Batas ng tao, mga nakasanayan na, tinatawag na ano ba yung minanang turo. Man's tradition. Marami sa atin sinusunod ang mga minanang turo. Amen? Marami. Oy, huwag kayong magwalis. Delikado. Huwag kayong magwalis ng gabi. Lalabas ang grasya.
Ha? Huwag kang magsuot ng ganyan damit. Yung kulay na yan. Huwag kang magsuot ng itim na damit. Kaya maraming natatakot magsuot ng itim na damit. Pero ang itim na damit po, alam niyo po ba kung ano yung ibig sabihin pag nakaitim ka? Yun po ay panggabi talaga. Yan ang evening dress. Sa mga hindi pa nakakaalam. Mga sosyal-sosyal na mga pagdiriwang, makikita mo maraming nakaitim dyan. Dahil pang sosyal na kulay yan. No? So nawawala. Bakit sinasabi ng Panginoon, mahusay kayong gumawa, ginagawa ninyong batas ng Diyos o salita ng Diyos, utos ng Diyos, ang mga minanang turo na hindi naman talaga utos ng Diyos. Kaya, nandoon sila. Kaya sila ay, sinasabi ng Panginoon, mapagpaimbabaw. Mapagpaimbabaw ang inyong pagsamba, pagpupuri sa akin. Ganun pala yun. Amen? Sa atin, maraming mapanghusga. Makakita lang ng mga nagsusugal, nagiinuman. Anong sinasabi ng mga nasa gawain nila sa day? May imperno ang mga taong yan. Di ba? Ang tingin natin sa kanila, imperno na kagad. Inuhusgahan agad natin sila. Makapagsalita lang na hindi maganda, imperno na agad. No? Pero ito tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Sa mga taong hindi pa nakakilala ng Diyos, talagang ganon. Dahil tayo, galing din tayo dyan. Kaya pag sinabing, ang bibig nito nagmumura, di ba? Di laman ng puso, sasabi sa ating pagbasa, yung lumalabas sa bibig ang nagpaparumi. So, ano ibig sabihin? Porque ba't nagmumura ang isang tao, imperno na kagad? Ang Diyos mapagpatawad sa mga taong hindi pa alam ang kanyang ginagawa. Kaya sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, balit tayo nasa gawain na ng Panginoon, alam na natin ang ating mga ginagawa. Kaya mas mabigat ang parusa natin na nakakilala na sa Diyos. Alam na ang tama't mali, ang mabutit masama, at patuloy pa tayong gumawa ng masama. Amen? Kaya huwag tayong mapanghusga sa kapwa. Ang Diyos lang nakakaalam. Sabi nga ng aming pag-aaral, sabi ng aming kapatid doon, nagtanong, no? Saan daw napunta si Judas? Imperno daw ba at langit? Nagtanong kay Bishop. Nag-isip-isip si Bishop kung ano sa sagot niya, pero sinagot ni Brother Joe Tanyahura. Anong sabi ni Brother Joe? Magtatanong kayo ng ganyan. Ano pakialam nyo? Huwag niyong problemahin si Judas. Ang problemahin ninyo ang inyong sarili. Saan ba kayo mapupunta pag kayo'y namatay? Huwag natin problemahin sila. Sarili natin. Baka mamaya, tingin natin sa kanila, imperno, yung pala tayo pala ang mapupunta ng imperno. Kaya sabi doon, di ba, kwento ng mga pare, minsan, nasa imperno, uy, bakit nandito ka? Kasi, ganyan. Sabi niya, huwag maingay. Bakit? Nandyan si Bishop sa taas. Nandyan si Bishop sa taas. Nandyan si Obispo. No? So, hindi natin masasabi ang buhay natin eh. Kaya maging aware tayo sa ating buhay sa laman ng ating puso. Marumi ba?
o malinis. So yun po ang parte ng maruming puso.